News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Padayon na niyo pagpinamati DYES sa Radyo Pilipinas Boronganan. Magandang morning gihapon ito natin mga gigan viewers online. Daisy Laloso Bilizar, ito niyo makakaupod sa kuphin sa kaoras. Kada kita iton kalas 10 na nga aga, aton panlunes nga edisyon, taramdan sumat istihanon. Diin nato natin programa in matuto katon mga balita, notisya, impormasyon, tikang palibot iton aton probinsya. Probinsya iton Eastern Samar. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta iton aton lunes nga adlaw? Kumusta iton pag-arangkada iton work para iton sugad haamon? Nga waray bakasyon, waray suspension, hiton trabaho, para naman hayo dada, nakabakasyon pa kamo, and I guess yung iba, mga estudyante nga pabuwas nga adlaw. Paghatagin higayon, tikang inihaton aton Pangulo nga kamanduan, tikang mismo Malacanang para matagan hinhigayon, nga makapanhimos, makapanlinis, sabi na aton mga grabe, nga napiktuhan, Super Typhoon Uwan. So yun, again, good morning aton nga tanan and malipayon nga pagkaharampang. I hope nga tanan kita in makabangon, ikang naman hiton ipikto. Ini nga naglabay nga mga kalamidad kasi diri ilausa nga kalamidad aton at antinama din hiya aton probinsya kun duduha. So I hope nga hinay-hinay aton pagburublig makabangon kita nga tanan. Ganyan na nga mga oras diri kita mag-iha, may ada naton makakaistorya, pinaagali niya iton telepono, magiging bisita naton iton aton City Fire Marshal din niya syudad hiton Boronga ni Fire Chief Inspector Victor Igor Ubay, kay gusto naton makakuha impormasyon bahin nga ni haton iragan respondihan di naman barangay alang-alang kakuluphan kaagahon diin may ada duha nga mga nahikitan nga mga patay nga lawas nga di daton ira pagresponde nga din usa nga residential house didi nga harani lang nga ni hiton Kapitolyo atubang la hiton aton Capitol building. So gusto naton mahibaruan para maton mahibaruan kung ano ba yung cause probably an kaawatan kinabuhin aton duha nga residente din niya syudad hiton Boronga habot nga han pagtarap hini nga Super Typhoon Uwan. So di kita maglangan adi na linya. Magandang morning Fire Chief Inspector Victor Igrobay, sir. Yes, ibuhay po kami. Oo. Na Pito. Alright, again, Sir Victor, maupay na aga po. Yes, maupay na aga po. Ma'am, Sir, bago ka dito sa Borongan? bago lang po. City Fire Marshal? Yes po, ma'am. Yes po. From where are you po, sir? From Calvario po, ma'am. Calvario po sa sama. So kailan ka nag-assume as City Fire Marshal dito sa Borongan City, sir? This
ano ma'am, October 16. October 16 man po. Bago lang po. Hindi pa lang isang buwan po. So welcome po, welcome po dito sa siyudad ng Borongan. So waray man ngayon, so pwede kita magwaray. Yes po ba? Okay, okay. Yes po. Okay. Sir Victor, ito amon talaga pakiana, no? Dami ito na pakiana, ato ngayon din respondihan na insidente, kakulot na adlaw, didiha siyudad ng Borongan, particularly kakuluthan kaagahon, didiha barangay Alang-Alang. Ano po ang istorya, ano yung sitwasyon, ano yung nahitabo? Ayos po, ma'am, may dapat concerned citizen po na tumawag sa ating opisina. On November month, no, at around 0129 hours. Repeat po natin ng call, immediate po nag-respond tayo. Binigay niya ang address. So, napito yung linya mo. Dito sa akin, Nakakuan ka, naka-speakerphone? yes po, Huwag na i-speakerphone, sir, para di rin nag-feedback. Oo. Okay, so paki-adjust po para hindi mag-feedback. Alright. Dili po siya naka-speaker, ma'am. Ay, okay. Sige. So, may na problema. Sige, go ahead, sir. So, pasado alauna, kakuluphan kaagahon, tama? Yes po, alauna 29. Aha. Amon caller, then after that, Ano ang istoryahan caller, sir? Han tumawag. Ano ang iya istoryahan, iya pagtawag? ang pagtawag niya, ma'am, nagwan siya na may sunog dito sa barangay Alang-Alang. And then after that, nagwan na namon duty officer, base, nag-respondi kami agad. Then umabot kami sa scene, almost 2 minutes lang naman siguro, 1:31 hours, nakadto na kami sa, yung pag-abot namon po dito, ma'am, waray po kami nahigitan niya, may sunog, at yung television aso, waray kami po nahigitan. Pero may da kami amoy, may baho kami nga nabahuan, at yung talaga may dagod siya posibilidad nga nasusunog. Ang early po is medyo kuhan siya kay haluag, gansan dirigit ang balay. Waray kami nakikita na aso, talaga usa-usa na mo ng balay. Kung nakainan sunog. Ang smoke. Ang balay nga may tao, naggawas ang tao, bis na-confirm mo, waray man sa sunog. Pero ang amon ko, nagkwanggot siya may ida. Pag-abot ka naman talaga, may lagod baho kami ang nabahuan. Yan siya doon nag-search kami, so paglibot kami sa Maria, na-confirm namon sa nga, nakatusan mutla nga portion, ang balay nga, hindi sa portion, ay problema kahit mga accessible siya. Pero waray positive kuhan nga may incident ng sunog. Dito kami sa likod, gumagila kami siguro may mga 2 meters na kuhan, yung iskinita, may da kami dito nakita nga sa igbaw sa mga siling, may da aso nga gutayla na naglawas. Di amad to, nag-order asan kung sigong kailangan natin possible entry. Pero mag-inay lagi tayo backdrop. Pwede kita sabot kung nalang volume saan kalayo natin sa kulor. Yan to, positively na kuhan namon, confirm namon na talaga ato nga balayan namon kuhan. Sinisiri nga nasusunog. Yes po. At around 150 hours, na-control namon siya, para under control siya. Talagang may sunog, sir? Oh, yes po, ma'am. My God, talaga. Portion po sa niya kwarto, hindi rin siya totally born. No, may portion ng kwarto na sunog siya. Pero diri dako, sir, nga kasunog? Ma'am? Diri dako nga kasunog? Diri siya na kasunog, ma'am. Ang problema lang ay na may da siya na doktor
mistake, ulit, ani, aamoy talaga, at pinasang sa makuan talaga. Masang... Kaya, yes po. Bisa nga ni pagkauman sa namon possible entry, pag kuha namon, abri namon sa second floor na bintana, at in talaga ma-feel mo ko dan, ma-feel mo siya aso kung naluan, aniya, Baho. ito nga kuwan ba, ito nga kabaho. Masusupugit ka talaga. Then pag-open up namon, ang left portion sa buwan, ang entrance na niya, very good siya, ang tao, tungkol ang biktima ka sa sulod is puro na may edad na good, ma'am. Tapos ang hirap po ma'am, may dahil siya tulong doorknob na kasi. Ang litbiri siya basta makagawas ng tao nga doon sa sulod po. So, sa tunga ka masulong. Nakuha na mo ng biktima, may gawas, actually may kami dito, may pasalamat kami nga may doktor dito nga nagkuhan, may itong incident nila, may dito. Amo nakagbulig sa amon, tapos Paano nakabulig, sir? Paano nakabulig? Yung doktor? ang po mapagkuha namon sa kuhan, sa victim sa sulod, suwad ko din, apply CPR, anamon personnel, nagsuro sa liwan sila, pag-abot ng ambulance, diretso deliver sa hospital, ito lang, magta naman po, mo dito suwad sa tungal, posisyon na mo na trabaho dito. So, doon nga, sir, ang biktima, di ba? Yes po, ma'am, ang biktima po, si Ma'am Milagros, and then Abigail, 73 years old, then 23 years old po, ang special pet po, ano sa special child po, ang 23 years old. Yes po. So, sir, ang iyon nga mga biktima, nangangaturog na hira o nagtragay hirang paggawas? Sa may portahan. May portahan na. Sa may portahan. Siguro may daan ito na siya, one na ito sa kapag makagawas. Siyempre may sa special child, tapos may edad na liwat at ito. Kung siya ay stroke patient. Ako sa mirador ma'am, tulog ka klase. Katali basta makagawas. Okay. So, di dam iraporta, tutuluan iralax, kariyag signal? Okay. So, sir, kuan talaga hira, kung habaga, nakadahirahan punto nga, ti-exit kung tagihapon hira. Yes po, okay. Sa may portahan, sa naman na yan siya. So, Sir Victor, di ba yung assessment, ano ang cause ito nga kasunog bahin kagidadamuhin aso nga ranwaray pa dako nga sunog? Alam mo niya naman ng investigation ongoing pa. Actually, alam mo niya na investigador. After niya na po final investigation sa incident. Nanda kami sa nakikita na kuhan, ini nagkintigawan sa niya tunog, pero di pa po naman naging confirm under investigation pa po yan at siya, ma'am. Yes po. Okay. So, nahitabo ito niya brown out at that time, Yes. waray kuryente? Yes po, ma'am. So, ano man yung cause of death ng mga biktima, sir? May ada na report, ikang doktor? Declare po sa doktor, ang cause of death po niya is suffocation po. Suffocation. Ano ito nga klase sa rihin aso? Carbon monoxide ba yun? Carbon monoxide po, ma'am. Deadly talaga sir? Pero hindi pa po natin, kasi wala pa po kaming data ng doktor po. Yun po yung namin. So, initially po, yun yung po yung. So, sir, so gadili, nga sitwasyon, ano itong iyo advice? Kadahitin publiko para malikyan in utrong hitabuhin sugad na insidente. Okay po. Sa atin po pero ngayon, during po sa mga kalamidad,
especially ang hindi nga itong bagyo o mga interruptions. Our short external nga mga kuwan, i-60 po natin ang natin electrical appliances. Number 1 po ito. Kasi ang natin our source po nga nasulod sa aton balay, dirito ito nakokontrol. May instances po nga nasulod ang kasa natin line niya is 220 na abot na natin balay, di natin kontrolado po. And the best po si Don, natalo natin yung mga nagpakasaksak during burnout hours, is tanggalin po natin. Kay nasabot si kung atong mga appliances nga da, masaring lang kita nga may kantidad siya, pero may mga instances nga under ang mga wires, no, under size. So, 50, iubos na nga itong main switch, mas mahumpay. Kasi kung gumamit man kita sa mga lampara or kandila, isituit na siya, naging bubutangan. Wala yung bidilaan sa kalayo hindi kaya nga mabantad o masaging sampon. Ibutang good siya sa portion niya, waray siya mabuluktan, no? Siguro kung langgana nga may tubig, may tabes, bala diri siya kuwan. Masang diri kita nagdikuhan, ma'am, maging careful good talaga kita sa mga sosyo na sitwasyon po. So, pwede rin po namon na alamon awareness campaign po sa buwan namon mga sosyo na mga sitwasyon na dahil kung hinihin mo mga bandilyo, ilalibot kami po sa mga barangay para pagpakibaro, paghatag sa mga safety awareness po para sa malikyan ano yung mga incident nga sugad sini po. Sir Victor, itong ba nga tulong nga klase hinlock, di ba hitong kwarto, advisable talaga hiya? Very good. Kaya pagkita. Kung may ada man, dapat ito madaglit maabri? Yes po, ma'am. Atong residence sa Buwan Residential Laos, para kita natin batasan kasi sa Buwan na for the safety sa natin Buwan, may ito nagpapasiguro kita. So, sobra nga Buwan na san hindi nga paparandam sa safety, wala yung salabot nga, usalat nga makahatag sa atin sa hindi mo pa nga resulta magabot sa ibang insidente po. May bisan nga niya natin mga window grills, dirito itong ina-advise na okay, in terms of emergency, pwede mahimo natin nakakagawas kita in terms of fire, pusay doon siya nga doon ngayon nga pinaka-secondary exit po. Dapat may na talaga fire exit. Ano, sir? Yes po, ma'am. Yes po. So, sir, na-open na naman, Sir Victor, ang nag-report ha iyo nga, sigurado hiya nga may ada sunog. Kasi yung iba nga din papakiang halbid nga residente nasa rin waray. Salamat kami sa tumama nag-report sa amon maong residente nga as in talaga wangod siya sure good siya sa natin siya professional teacher, pasalamat kami sa iyo may information na ginhatag sa amon po. Oo, kasi kung di na ako naman talaga to, so magiging dinadako ito nga sunog. Yes po, ma'am. Diba? Lalo na po kay mahangin. Salamat suwad sa itong bisang taong magagawan. Naggawa kami lahat sa pamilya, sa itong biktima, nangarulat kami sa iyo. Nahiabot sa sugat sa mga sitwasyon po. And sir, nadayon na diri ni masabi kung ano yung posible cause hadto nga kasunog? Kung kandila ba, kung kuan ba, kung... Kaya na po saya na po mga panahon dito po kami nakahatag sa initially po kasi
talaga kung ano. Oo. Wala mo niya na investigator. I mean, ito niya na Okay, oo. Basta yung klaro lang, Sir Victor, yung sunog mantikang dito ang kwartuhan mga biktima. Tama. Yes, sa po nga kwarto. Oo. Pero diri pa hiya dako, ang gidada mo yan aso. Butay lang siya ng batin niya, Juan. Butay lang siya na portion niya na sa niya kwarto, ang nasunog, pero may involved ng mga plastic sa ulit amoy doon ng occasional na kakuan sa nila. Oo. Mga plastic ng mga nasunog. Yes po, may plastic na nasunog. Okay. So, asya posible naging cause ng suffocation. Okay. So, mga salamat, Fire Chief Inspector Victor Igbuhay, sir. Hatun oras na iginhatag ha DYES Radyo Pilipinas, Borongan. Okay po, ma'am. Salamat din po. Maraming mga salamat at nga ba nakapaghatag kami sa informasyon sa natin. Regarding sa sininga panitabo po. Okay. So, again, thank you and salamat ang pagtapo da Radyo Pilipinas, Borongan. Magkasingkayan ang ito natin bagong City Fire Marshal din yung syudad hiton Borongan ni Fire Chief Inspector Victor Igbuhay. Bago pala din aton syudad nga na aton na iya ginistorya bahin haton na respondihan nga sunog kakuluphan kaagahon. So again mga salamat ito na aton accommodating City Fire Marshal. Anaton oras mga kasangkayan, may na kita 35 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga taramdan sumat istihanon. Grabe kadelikado ngayon hiton na closed daman nga aton mga puruyanan. Na pwede gihapon maging kausa hiton aton kinabuhi. Kaawat hiton kinabuhi kung masyado ka closed hapanahon hiton sunog. So, maigwa nga kinurian daw apakagawas an aton mga biktima hanton sunog kakulop nga adlaw dara kay an usa stroke patient pagkatapos an usa daman special kuan man daman hiya special child hiya so kinurian hira haton pagmalagawas didaton ira kwarto nga tutulo adton lock didahan porta asyeton kun tayton na aton ka siring nga kuani ka kita gililigtasi kita kasi gire-reporti ito na aton mga balay, gire-reporti ito na aton kwarto, pero hapanahon hiton sunog gididelikaduhi ngayon hiya just like nahitabo nga sunog dito ba to tamuso nga wala daman makagawas dara nga report daman adton balay sana maging leksyon daman iniha aton alright 37 minutos na nakalabayhan alas 9 haaga. Joy Contado, good morning ate, pa shout out dida kan nanay dida hiton mga miyembro hiton Contado family habarangay kan abong nabagyo na didiha Cubao. Ingat Joey and Jennifer Gulmatico, good morning sa mga taga-suporta ng DYES sa Radyo Pilipinas, Borongan. So, sometime nagulat kita report ikang naman hagawas kadiyang tanalaanay iton update pag taga kuryente. Oo, dapat nakatawag ihapon kita didi naman Eastern Samar Electric Cooperative para hadto na update iton pag taga kuryente, pero anyway mayada manira igin post adton Eastern Samar Electric Cooperative kitaon tanala iton na ira sitwasyon. Okay. Power nga dahaton ka alas 3 kulop na energize na ang nga tanan nga substation hiton Isomelco dinhi probinsya ton Eastern Samar syempre na energize na aton feeder 31 Hantaft substation. So aton nagkamay-adahin kuryente na dugangan kasi dati tikang latot didiha
Didiya San Julian, nga diya Borongan, nga tutubtub Hagiwan, nga to daman ha Lawaan. So kadakan na hito na aton mga bungto may ada na kuryente, no, matapos maapektuhan hin power interruption didan Super Typhoon Uwan. Alright, yan ang nga oras adi pa hin report this time tikang kan ati pen na pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ati pen, magandang morning. Uy, oo. Napito. Okay, yan na. Sige, la, medyo may dapa, sige la. Alright, so Daisy, maupay nga aga, no? Good morning na dahito na aton mga holiday, no? Bukas na spend summer, ngani. Bukas na Region 8, tupod kita, ano? Hat ka na DILG pa suspension hapon klase ng trabaho. Idugtong ko laanay Daisy, no? Antisan aton report na aftermath na Super Typhoon Yolanda. Kay nakadto kita hipon na kaagahon, ano? Didahan na sunog, itaw. May na sunog didaan aton mga biktima, kabarangay ko iton, mga kilala mahulos, ano? Didahalang alang. Nakadto kita Daisy, kay tinawag si Ramana. Madihaam napabulik pagpatawag madahab to fire station di na ato na syudadhan na Borongan mga alauna pasadohan na kaagahon nga na talaga nga diri sasabuton nga may da sunog kuna adi kalahagawas waray nang kikitao nga may da naglalarab may da kalayo nga may da aso kay habto nga gabi brown out. So gisisirumi, mahangin. Actually mga gihumoy kami kay diri ka man makapagpayong kay mahangin. Aton ka mahangin hadto kaagahon. Pero pag sumulod ka ngadto ha City Road, dida na nim babahuan ato. Oo. An aso na laan panigamnan na may ganun nasusunog. Kay waray man nim kitaon da taga-asuan, nga may narang kumbaga hintalayo. Imagine basic, didalay luyo, niradada imulda. Okay. So, maupay na lang kay firewall man, hagtaas man itong da. As in, mapaso, ngadahan may kandamana, hiramana nga ni, evacuate actually, nagadahin PPO. Darahi na kay siyempre, namot pa nga, delikado man na mahitba, bangin mo ramatap, pagaditahas, pero makaluot kinita na nga saka dituhan tuyo may dagti nga luho leading hiton nga kwarto ni Ramana Mitaan ang mga taga Bureau of Fire nandito mahitay sa butika talaga nasusunog. Oo nga diri nin mahibabaron amo napamati kangina masuri kuri man nasusunog kay talaga pag-adi ka lang hitong kalsada normal. Parang makikita nagkakalayo nga bisan aso kay naituman pagod pagyo waray ko sisiro na hagawak makusog adton na hangin so amo adto ang sitwasyon nga may nga video pero respeto revive aton na mga kabarangay duduha talagang makahukon talaga nga na kasi nga duha pagudira ate pen may the special need. Oo hira naman takuntayin nahibibilin paan kay man hanap pension una-una. So, ang sitwasyon, nagpapasalamat kita, nakadasra Wilbur. Shout out nga lahat ato na mga friendship, Bureau Station. So, Wilbur, Rida, hita talaga ni Dida, pati agpon, pira mga kausod na nag-revive, nag-CCPR. Tunduak, Dida na may pagbuhatan PR, tidak misahan kalsada na gawas pahiraan, tikang dituhan na sa kwarto. Makuri talaga masjid ay sharing pa crepe to it. Nga nabulag pa ngayon sa irabalay, di ba dito naman giluyo. So
iton kanda mana isterba laing pahay so kumbaga diri maitira nga mag perigtub in pareho punta nga balay. Pero itong nabalay di ba ate, aset hiya itong connected handlings boutique? Oo, konektado pa di ba di ba itong Oo, di ba kaya ko man itong hiya nga building, structure. So, bidihan ubos, di ba siya ira boutique, tapos ititid mo siya yung residential. Yes, amo na itong residensya nira ditohan ikaw. Nakikita mga ni ako na adi kahiton kalsada iton nga medyo na L. Oo nga portion aset dito kuntaan nira kwarto. So dito itira na star at na duduha in taon nga mga biktima nga na bisan pa man ang pagborobli gihapon although makurig at makadto kay nasa kapaman masa kakapangat hitluyo nagluho na langani para makasulod aton mga taga Bureau Fire Station nga nagpapasalamat tuwat kita hadton ira agap nga pagtugon hadton tawag ang pagiging alertuhan han mga pag-aranyaw. Oo. Pero kay mako na dati na binakon ang baho talaga naman it na masungot. Correct. So pagtutudyan man haniguro kung kain daw na pangitay na nasusunog it giluluyo ipagurhit para ito niya da DPWS para necessity. Ito niya da asyo pero giluluyo hira dapat ngan hira ugi. So hira itidaan diretsyo nga nakabaho nga may da talaga nasusunog. So nagpapasalamat hira nga dahagton na diretsyo nga aksyon haton na Bureau Fire Station. Pero matubo lagi kay may naton na mga kabarangay, mga suot at sangkay nga inawat aton kinabuhi darahat tong trono. Ngayon nasiring ate po makuri hira makagawas kay ang ira kwarto tutulo unlock. Correct. Oo. Bisan maapagtinuktukan na ang nakadihan gawas punta ngay nabaho na madamahira dida mismo aton ira mga kapamilya kay waray naman babaton disi kay suffocated ko ana mahira. Oo, kumbaga nakahandusay naman. Pero naman nagahira pagtawag siguro nangangapurog tapos may aalimpungatan na hira. Patay makapagluya man. Amo aton tabo. O pagdugtong pala ang na balita kang Bureau of Fire Station sa syudad na ano man na to ate, consider that to nga lucky put casualty, dibihan ka ng bagyo? Waray pa di na hiputang Daisy, magpapagawas pala yan iton PDRRMO, amo nga nagbuhulat kita. So iton aton anay ipabalita, agton kanan kakulutan alas 3 pala. Anytime yan nga aga, may daniray papagawas, kukulawan naton kung upod ini. Isan andito halirante, waray pa man waray pa didi utod. Ang halirente kasi ate, 5 pa at nawawara before pahan bagyo. Pero kunawi talaga man kung hiupod. Oo, kay di pa nanawagan na maat na dito talaga pumailaw before pa. Oo, and bagyo kuntahan na paglasot. Pagkalawan na dahil na latest nga secret na PDRRO na iton aga. So kung babasahin natin, may natin send nga mga pictures and 8,000 individual or equivalent to 32,000 ang pamilya. Ada hiton secret hiton PDRRO adton nakapag-submitter pala pero actually nga tanan nagadira nag-submit pero ongoing partial pagdugang self-pamanlain. Amo nga dahan aton report at nakahataas aton kadamo affected kan kasi 25,000 and San Policarpo 18,000 individual. So amo piya aton na mga hataas at naapektuhan sa mga pamilya. Hipapag ate? Didira updated. Didahat pan report lawan natin. Agton na papag ora pa kanira tapag tumiter.
Ano no, ayda 1,077 individual. Kasi depende man naman ito ni ira population. So kumbaga di rin naman siguro ano paghahit pa mo kay madepende madama ito ira population. Natural ito pinakadamo itong population. But anyway, so titang ini report ano di dahil papad 309 na families or 1,077 individual. So din ato na syudadhan Morongkan 336 ka pamilya or 960 individual. So dito naman hakan av 7,064 families nga adton family and individual 25,779. Didi naman hagdiwan adton reported pala 19 families, individual 54. Nga damo man naman tayo dito naman anuhan mga island barangays. Pero ang kanan kuan man ini ang kanan uwan dito ini ang kanan Pino. So waiting naman iton report iton PRRO kalawan iton naka latest ngan na adman ang mga butong nga pinakapektado kan San Puli, Llorente, Taft, Maydolong ngan haros katanan na kalawan taliwat hipon na yan ang report iton PRRO kay kakilit pa adlaw ang nakapag-report ang bungtuhan architecture. Nagpakaulit na ang mga nag-evacuate tikang designated evacuation centers habatan architecture kay didahan mga 12 ton sa hinay naman abon na naghinay naman at uran kan hangin darahag na bagyo so nagpakaulit na hira ada na panhapon ira mga palugarihan nga mga pamutay samtang abon DPWF nagkamay-ada liwat hirahin na clearing operations sa ini hapon nagkamay-ada hin rockfall incident ang barangay Binaluan staff. So yan na yun abon na mga turista ang nga duha nga lane aagdan na iton. May dalawa reported damage hin mga kabablayan dida habong 274 partially damaged ngan 10 totally damaged houses. An agriculture Pero ate kanan ko anla iton kanan hanhangin anong hanuran diri kanan landslide. Okay. An agriculture naman ngan infra adto nakapag-reporte an Maydolong. May dahira 401,000 pesos sa agriculture ngan 14.6 million infra. Although waray pa hini mga pictures. Sige hapon ito na aton na pagtalap ini nga class mga infrastructures ngan di mo naman haapon o di taliwat ka artetse nagkamay-ada hirahin abot ang isyuhan na bungtuhan na artetse direct ini pinanginano nagkamay-ada hirahin na initial rapid health assessment ayos ka po abon hanabungtuhan artetse pinakadabon ira municipal health office ngan may dahira mga nagtalaan sa mga pinan na babato mga trangkaso mga sipot hataasan alta presyon maupay naman ito na sugad hini So labi na ate kay iyan na sugad it flu kulawi daw. Para direct matagan tambal medisina maupay sugahit di relax sa mga pagkaon patiliwat iton pagtagapanlawas diri naton aram labi na ito na mga tumigurang mga kalagsan may dahira mga pinan ang kabat so LGU sila naton nahi kalap siya nga dumara iton rapid health assessment. So din naman aton hasyadahan Morongkan adit mga pictures ni Kuya Edgar Anasyo upay nga aga didaha kan Hawaii pa kay na wash out abon ira magtatouch didaha makandukon Ngayon alag kay
ginuupay na kuntat nira kay ang Bagyo Tino nakaditruso man daman yan na kinasundahan na daman han na Bagyo Uwan manlabot lahad doon na tira mga kay recipient ihirahit kanan deli taganin hirahin pa equipment o pangahit damit para hitira pagluto-luto tidak agay daha at hirap dahan abutan baha sa doon ira freezer ang iba mga gamit talagang na-destroso so takay na daman ang Tino sunda na hini Bagyo 1 so dida ito mga pictures sa Barangay Kanaway sa syudad dito na Borongan ito na matandukon Sunod makuri ate pen itong mga din kakapitalan din guguulan pero pagsugad huli nga labi na panahon na bagyuhon na mga bulan naninilikado itong mga structure kaya di man daman mga permanente itong mga structure. Oo. Manuray ko lang kakuhan pictures upay nga aga sana okay na kamudidan aton liwat mga saktay Pinubo Island na hibang daman aton ira beach resort dida permida may inhirat tinatagan ito na Department of Labor and Employment aton ira karawitan maalagat na kuwanda man natira Boom, kay kinakada. So, wash out naman nahira dito mga cottage or kuha natin, i-search natin. Pagbaton naman na naging panawagan kay Kakulop, didahan Facebook page ni Mayor Benjamin Ver, didahabuktuhan na hipapad, kinabto naman Kakulop, Congressman Shin Gonzales, para talaga mabaruan at doon kamutanghan na mga mulupyo dida pagkatapos na doon na Typhoon Uwan ngan ang maupay nga balita na sa ring kay Mayor Ver magpapahimo in resilient evacuation center para hiton bung hitipapad sana dito sa taas nga lugar. Permanente na itate, nagkakaging hataas, ngayon siguraduon talaga ate, pinityan ang sunod-sunod ng mga magkusog talaga ng mga bagyo, nga kinanglan talaga, ito ng mga evacuation center must stand, ito ng mga storm signal number 5, ngayon ito nga magnitude 8 point something na linog. Ngan tiri na didahit ira pinakapoblasyon, may kinabaha mait, so dito na hitaas lugar. Dito na siguro dito na highway. Okay. Uy, di man. Oo, dapat na mga nitira kung paano relocate. Komunidad kay pagkauran-uran, diretso man na mahirang babaha o dapat ito ni Iramay Municipio. Iba dito na binabaha sa municipio. Haruhataas naman kasi hiya. Haruhataas. Actually, may dangan mo dito nga bagong structure, di ba natin pagkada. So, amutan na news, ay ginapahitaron Mayor Benjamin Ver, hipapad, yan na pala, papasalamat na hiya, hapon pataat ni Congressman Shin Gonzales na magtukod, magkukonstruct resilient evacuation center para hiton na punto iton na hipapad. Ang sini nga pagkada ni Congressman Shin Kakulot, kapit daw ipakita at kung sitwasyong Kakulot, di na naman habukan hipapad, tiin talagang binahada mahirap, pero dirigid tugad ang mga naunaan babaha, lapis nga tunahit second floor at kabablayan, mga balay dito kaurugan na mait mga hitaas san kung itiba di concrete pero taas talaga para hiton baha. Adi aton pero bahaon ka na nga nun sugay bisan dahil di taas itong epektuhain bisan at pagpinanhilis o kulawi daw ipiyada grabe talaga pag-uran with nagpapabaha dapat itiada hiton nga kuan di hiton nga mga lugar nga permi binabaha mga kuan na litya mga temporaryo dapat hira may ada na nira kuan may da na nira talaga palay ka aadto harayo hataas shout out na kanta at Juvi ni Card Anustan at titira balay atubang di dahil tira Jim hitira pas so ay daan aton kinadangan ay danira tiri
Oo. So, adong tira mo tayo, kay nalakay third floor, trace floor. Pero basta lang pinanlinis, kay tapak may tubig. Upay ko na maliwan la, malihaw, kay Silt nga kuan it nga mga danuta ba tubig hiya so kailangan imit susundan pag uhulaton nimo pagbaha nga di dinganan paglinis kasi ato pag diri pindunganan matighag ko rit ya tanggalon at tara kay nahihiya agong ganapit si Hanrobi. ay matigha Ay uray pagbuhat tubig at patay. As in, grabe talaga kapag sulod hindi ka maaari na din unahon puro nanlulutaw open nga tanad mas pila panagdi mo na ako naglulutaw-lutaw. Grabe mga panaptun mga gamit na bigat na babaha hit na mga baha grabe talaga itong ira pag-antos ngan kasumpay hindi ito na ato naman na provincial government na ito nirangan Samar hapang ni Governor R.C. Verdoni in nakaantabay na ang panganing na Bagyo Tino waray katurog kang hagpon na kay hagpon gabi November 9 maagahon dida mahat na hitabuan ng tunog nakadait si Governor R.C. didahan kanda appeals nakadait siya personal ngan tikang palapra nakadto naman hira nag-rating na PDRRC ang mga member kay hapon naman agad i-DC coronation night asa diba ibining silang sa imagine para na maapakaubulan corona kanon salib pa kusog karing pamani Governor R.C. pangunguna niya relief operation samtang padayon nagdihi ka damo man ito na ihapon mga pamilyang apektado mismo nagpahayag Governor R.C. habang adlaw nga nagpatalinguhay sa ating provincial government makabaton na dahil na sa damo nanginginahang banaan sa mga estanon tikang Pangasino at kayo dahil uwan na nagbuhulap sa lahira doon sa kabag-o naman na igagawa ito ang latest secret para magparuhag doon na hain pa nga mga lugar at unahon para tagan relief and pagbaton from the provincial government man padayon liwat doon ira naman panmutos pagpapreparar para naman iton pananagan sa Manira. Salit hulap-hulap sa pamanhag na provincial government abton mga affected nga mga pamilya para naman matagan pamuhag na hinabang hanapon na provincial government na Eastern Samar. So amula na sino ito na aton ipapahat na update initial from Provincial Disaster Risk Reduction and Management of para na po na paramdan matas hanon Atipen Pumida nagbabalita back to base. Thank you. Damo na salamat Ate Pen hadto na imo report nagdaraha oras nga 1 minuto na naglabay ha alas 10 sa aga. So ama to na report damages yan mga naapektuhan ng mga residente din sa probinsya ito ni Eastern Samar pag kumo epekto Super Typhoon Uwan nga waray naman kita naspergad kita sa totoo lang pero may adalagi hapon mga naapektuhan. Alright, Doc Baing Lobrio Balungay, magandang morning, thank you for watching. Municipal Health Officer iniya hiton San Julian pero taga Sulat Isamar. Thank you for joining. And Josa Osina Opada, magandang morning gihapon. And may adaliwat kita latest nga impormasyon tikang naman na Department of Education Eastern Samar Division. Kita unta ato na report tikang Cancer Abner Aklaw. Iyagin pahamtang haaton na iyan na ala. Kalawan ko anay dadi ko natapos nan aton didi pag hala ko ng DepEd nga ginpahat ni Sir Abner yan na lang nga impormasyon
sitwasyon haton mga eskwelahan katapos haton Bagyo Uwan. Nasa ring aton DepEd Schools Division of Eastern Samar nga wara lagi hapon kuryente iton bungtuhan. Pero nasa rin may ada man taga Dolores nga nag-comment ka may ada na, Sir Abner. Pero di diyan era report, Dolores, Maslog, Orasan, Policarpo, Artichingan, Hipapad, may da na kuryente ang ibang parte hiton na probinsya. Ayun. So, didahan 8 ha 27 nga district, so 149 han 466 na eskwelahan and waray pasuplayhin kuryente samtang padayon ang restoration works iton is Melco. Mahagot na liwatian na. Okay, makusog na liwatian na iton internet connection, iton smart, ng globe, hangatanan nga bungto. Ang ngatanan nga kalsada Eastern Samar, amoy naagian na, samtang normal na iton supply, iton tubig nga bugos nga probinsya. Nagpapadayon iton clearing and cleanup operation sa iba-iba nga eskwelahan, agod makapreparar iton pagbalik hit klase. Dugang pa, iton SDO, DRRM team, o po iton school DRRM teams in padayon nga nagbubuhat in rapid assessment of damages base matudlok aton kadako haton distroso han bagyo ha mga eskwelahan. Naka-schedule iton decamping o paglitas iton mga evacuees tikang nga mga eskwelahan nga gingamit ko mo evacuation center tikang pa kakilop nga adlaw. So probably nga diyan nga mga oras waray na mga evacuees yara Sir Abner. Thank you Sir Abner Aclao, iton information officer iton Schools Division of Eastern Samar hining impormasyon nga igin pa hat-haatan niya na nga oras. Ngan ba yung mga kasangkayan din kita nagtatapos sa Monday nga edition hataramdan Sumat Istihano, November 10, 2025. So, hangaran iton Amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Ruben, at Charamdan Joey Policarpio, nga na ako naging kapartner didi. Engineer Mark Gagwa. Ngan thank you gihapon kan City Farm Marshal Victor Igbuhay han oras nga igin hatag haaton. And thank you Ati Pen han report in a day sila lo sa Bilizar. Nasa ring da mga salamat inyo pakigusamo upay nga aga and God bless everyone. Radyo Pilipinas